Gaano nga ba kalakas si Gojo Satoru mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kasalukuyan? Well, si Gojo lang naman ang kauna-unahang sorcerer na nakapag-inherit na magkaparehong 6 Eyes at Limitless Curse technique in the last 400 years. At dahil sa kanyang talento at napakalakas na inherited curse technique ay binansagan siyang the strongest in the modern era. At ngayon, ang lakas na yan ay pag-uusapan natin dahil iisa-isay nating aalamin ang bawat yugto ng buhay ni Gojo Satoru sa kung gaano nga ba kalakas ang lahat ng bersyon ng isang Gojo Satoru. Mula sa kanyang youngest version hanggang sa bersyon na kauna-unahang nagparamdam ng nerbiyos sa King of Curses in the last 1,000 years. Pero bago muna natin simulan, as always, ang videong to naglalaman po ng manga spoilers. And with that being said, ay simulan natin. Ang unang version ni Gojo na ating pag-uusapan ay ang sanggol na Gojo Satoru. Sa mga taon na to ay ang pagsilang ni Gojo ay usap-usapan na sa mundo ng Jujutsu sapagkat ito ang kauna-unahang sorcerer mula sa Gojo clan in the last 400 years na nakapag-inherit ng magkaparehong 6 Eyes at Limitless. Kung kaya't kahit sanggol pa lamang siya ay alam na ng karamihan na magiging malakas talaga ang batang to. Kaya ang susunod na version na ating pag-uusapan ay ang batang Satoru Gojo. Ito ang version ni Gojo na gumulat kay Toji Zenin o Toji Fushiguro sapagkat nung pumunta si Toji sa Gojo clan upang tignan kung totoo nga ba ang bali-balita sa lakas ng batang nagpo-possess ng 6 Eyes at Limitless ay sa kanyang pagbisita ay nagulat na lamang siya dahil iyon lang daw ang kauna-unahan at huling pagkakataon na may isang sorcerer na aware sa kanyang presensya even though na parang invisible sana ang kanyang presensya dahil sa kanyang zero curse energy. Sa mga edad din na ito ni Gojo ay ikinukonsidera na siyang threat ng mga masasamang tao kung kaya't meron ng pabuya na nakapatong sa kanyang ulo na nagkakahalaga ng 100 million yen. At some point ay nung sinubukan sana ng dalawang curse user na i-assassinate si Gojo kahit mula pa sa malayo ay nasense na ni Gojo ang presensya ng dalawang curse user. Kung kaya't nung tinignan sila ni Gojo ay sapat na ang titig na ito ni Gojo upang pagpawisan ng dalawa at i-abandona ang kanilang misyon. Kaya magmula dito ay nagsipagtago na ang mga curse user pati ng mga curse spirit sa presensya ni Gojo. Ngunit dahil din dito ay lumakas pa ng husto ang mga curse spirit upang pantayan ang lakas ni Gojo at mabalanse ang kapangyarihan sa mundo na winala ni Gojo. Kaya dito na tayo sa pangatlong bersyon ni Satoru. At ito ay ang pre-awakened Teen Gojo na around this time ay kahit hindi pa nag-awaken si Gojo ay itinanghal na siyang isa sa pinakamalakas na sorcerer along with Suguru Geto. Ang version na ito ay nakapag-perform na ng curtain na isang uri ng barrier technique at nakagamit na rin siya ng neutral version ng Limitless which is ang Infinity, ang ability na kayang magpabagal sa mga atake na paparating sa kanya. Pero sa panahon na ito ay na-activate niya lamang ang Infinity manually. Bukod pa dyan ay na-activate na rin ni Gojo dito ang Blue, ang kakayahang bumuo ng space na may magnetic effect na nag-a-attract at humihigop sa surrounding space. Capable din si Gojo sa pag-perform ng maximum output ng Blue na ang Azure Glow. Nakakapag-levitate na rin si Gojo sa stage na to some degree. Pero despite sa kanyang mga abilities in this stage of his life ay natalo pa rin siya ni Toji sapagkat di pa marunong dito si Gojong mag-perform ng reverse curse technique. Kung kaya't dito na tayo sa pang-apat na bersyon ni Gojo Satoru, ang awakened na Teen Gojo. Sa stage na to o sa version na to ni Gojo ay natutunan na ni Gojo impromptu ang reverse curse technique na tumulong sa kanyang mabuhay sa sitwasyon na ito. During in this awakening ay naging the honored one na rin siya at naging isang may tuturing na halimaw sa labanan. At dahil na master na ni Gojo ang reverse curse technique ay dito niya na rin na-activate successfully ang Red. Isa sa napakahirap na application technique ng Limitless na ang tanging mga gifted lamang sa Gojo clan ang nakakapag-perform. Ang Red ay may times 2 na destructive force kaysa sa Blue. Ito ay may kakayahang mag-repel o magpataboy ng target. At dahil sa natutunan na ni Gojo ang Blue at Red ay dito niya na rin na-unlock ang pag-activate ng Hollow technique na ang Purple. Ang technique na nabubuo kung pagsasamahin ng Red at saka ang Blue. Isang uri ng atake na bumubura sa lahat ng nadadaanan nito. Ang Purple technique ay isang technique na iilan lang ang nakakaalam kahit sa loob ng Gojo clan. Ang technique na ito ay tumapos kay Toji. At di lang dyan nagtatapos ang mga upgrades ni Gojo matapos ang kanyang awakening. Dahil ang awakened Teen Gojo ay may kakayahan na ring mag short distance teleportation at dinedevelop niya na rin dito ang long distance teleportation. Bukod pa dyan ay nagagawa niya na ring ma-activate automatically ang Infinity na di na nagpapapagod sa kanya dahil lagi niyang ina-applyan ng RCT ang kanyang utak upang mapanatili itong fresh at hindi ma-fry sa kaka-activate ng Infinity 24/7. Sinusubukan niya na rin ditong i-minimize ang hand sign sa pag-a-activate ng curse technique at halos na master niya na ang pag-activate ng lahat ng applications ng Limitless at ang kanyang domain expansion ay dinidevelop niya na rin sa mga panahong to. Kaya at this point si Gojo ay tuluyan na naging
maging pinakamalakas na sorcerer in the modern era. Pero may ilalakas pa rin si Gojo mga kaibigan kahit sa version na yan. Kaya dito na tayo sa panlimang version, ang JJK0 Adult Gojo Satoru. 9 years matapos ang kanyang awakening, ang version na ito ni Gojo ay halos nagperpekto na sa lahat ng kanyang kinakailangan techniques sa pagkipaglaban. Kasama na dyan ang kanyang pag-develop successfully ng Domain Expansion na di niya naipakita sa version na ito. Ngunit ang long distance teleportation ay na-demonstrate niya na kung saan ay itineleport niya sina Panda at Inumaki. At ang condition sa paggawa nito ay kailangan niya magsulat sa ground ng Jujutsu Circle at ilagay ang kanyang gustong i-teleport. At sa pamamagitan ng pagpalakpak ay na-activate niya ang teleportation. Bukod pa dyan ay nakita rin natin si Gojong nag-activate ng curtain at thread sa version na to. At sa version din na to mga kaibigan ay kitang-kita ang kanyang pambihirang improvements sa hand-to-hand combat na nag-dominate kay Miguel. Pero ang napakalakas na version na yan ay may ilalakas pa rin mga kaibigan. At ang mas malakas pa na version ay ang pang-anim. Ito ay ang Season 1 at Shibuya Incident Adult Gojo. Ang version na ito ay nag-demonstrate sa kanyang dominance sa lahat ng kanyang mga kalaban. During this time ay nakita natin ang short distance teleportation ni Gojo, nakita din natin ang long distance teleportation nito na nasasama na niya ang ibang tao sa pag-teleport kung hawak-hawak niya ito. Di na rin kailangan ni Gojong gumawa ng Jujutsu Circle sa lupa upang makapag-teleport sa long distance. At ang pag-activate din ni Gojo ng blue na walang hand sign ay nakita rin natin sa version na to. Naipakita niya rin dito ang full demonstration ng kanyang infinity at inactivate niya rin dito ang red na nagpatalsik sa special grade gear spirit na si Jogo along din sa kanyang pag-activate ng purple na bumura sa napakalaking bahagi ng kagubatan. Ang kanya ring domain expansion na unlimited void ay naipakita niya na rin na isang domain expansion na may 0.2 second of activation na nagpapaparalyze sa kanyang kalaban due sa sheer hit effect nito na nag-o-overload ng unlimited information sa utak ng kanyang kalaban. At una natin itong nakita laban sa Curse Spirit na si Jogo na sa kanyang pag-activate ng domain expansion ay napakasimple niya lang na denominate at binura ang domain expansion ni Jogo. Ang activation rin ng unlimited void ay nagre-require lang sa kanya ng isang kamay bilang hand sign. Sa pangalawang activation naman ni Gojo ng unlimited void ay dito tinapos ni Gojo ang 1,000 transfigured humans na nahalo sa mga civilian sa loob lamang ng 299 seconds. In this time ay dito rin tinapos ni Gojo ang Curse Spirit na si Hanami sa pamamagitan lamang ng kanyang pagpapalakas sa kanyang infinity to the point na nadurog niya ito. Dito rin natin nakita na napakalayo ng agwat ni Gojo sa mga Curse Spirit at sa buong grupo ni Kenjaku. At naisahan nga lang nila si Gojo no dinistract ito ni Kenjaku gamit ang katawan ni Geto bilang vessel. Kung kaya't nagawa nila itong masil gamit ang prison drum. Pero nung na-unseal na si Gojo ay dito rin natin nakita ang pinakamalakas na version ng isang Gojo Satoru dahil ang pangpitong version ay ang post Shibuya o ang unsealed from prison realm na Gojo Satoru. Ito ang Gojo na nakapag-ensayo sa loob ng prison realm at nakagawa ng napakaraming imposibleng bagay. Una ay dito niya na-demonstrate ang 200% hollow purple na sa tulong na rin ni Utahime at Gakuganji. Dito rin siya nakapag-activate ng domain expansion 5 times in one day na kung saan ay iniba-iba pa nga niya ang kondisyon ng kanyang domain expansion para ma-dominate ang domain expansion ni Sukuna. Bagay na imposible rin sanang gawin na umabot pa sa punto na nakagawa siya ng singliit ng isang bola na domain expansion due sa pag-iba ng conditions ito. Ang 5 beses na pag-activate ni Gojo ng domain expansion ay nagdulot din sa kanya sa paggawa ng isang risky move at yan ay yung pagsira sa parte ng kanyang utak at pag-heal ulit nito upang ma-recover kagad ang kanyang na-burnout na curse technique dahil sa pag-activate ng domain expansion. Bagay na imposible din sanang gawin. Bukod pa dyan ay naipamalas din dito ni Gojo ang anti-domain techniques tulad na lang ng simple domain at falling blossom emotion na eksklusibo lang sana sa Zenin clan. Nakakaboring dito si Gojo ng mga after image nung gumawa siya ng rapid teleportation gamit ang kanyang blue. At di lang yan, ang version na ito ni Gojo ay humarap din di lang kay Sukuna kundi pati na kay Mahuragan na ang pinakamalakas na Shikigami sa 10 Shadows at pati na rin ang isa pang Shikigami na may pangalang Agito. Bali tatlo ang hinarap ni Gojo at nagawa niya pa rin matalo. Una si Agito, pangalawa si Mahuraga nung gumamit si Gojo ng remote activation na purple. Isang purple na may unorthodox method ng activation na inactivate niya ito para madami ang lahat pati na ang kanyang sarili. Bagay na muntik na rin tumapos kay Sukuna. Bukod pa dyan ay muntik na rin matapos ni Gojo si Sukuna ng 2 beses. In addition with this ay sa pangalawang pag-unleash ni Gojo ng Black Flash ay dito rin napunta si Gojo sa isang zone na nagparamdam ng nervyos kay Sukuna. At sa laban na ito ay 4 na beses si Gojo nakapag-unleash ng Black Flash. Ngunit kahit sa napakalakas na version na ito ni Gojo na masasabi nating nasa peak talaga si Gojo sa version na ito ay sadly di niya pa rin nagawang matalo si Sukuna. Pero kahit natalo siya ni Sukuna mga kaibigan ay nagdulot pa rin siya ng damage kay Sukuna na
nagbigay ngayon ng disadvantage kay Sukuna sa laban. At yan ang buong lakas ni Gojo Satoru from the youngest version of Gojo hanggang sa kanyang pinakamalakas na bersyon. Kayo, alin dito sa 7 bersyon ni Gojo ang pinaka nagustuhan nyo? Let me know your thoughts dyan sa comment section. Maraming salamat. At dito muna natin tatapusin ng video. Kaya naman kung gusto nyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. And see you guys again on my next video.